Grade 3 Summative Test Quarter 4 Week 4 Makabansa. Basahin at unawain. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Tumutugtog na ang lupang hinirang sa paaralan. Ano ang tamang kilos? A. Maglaro pa rin. B. Tumakbo. C. Tumayo ng tuwid at umawit ng may paggalang. D. Umalis ng silid. Number 2. May kaklase kang inaasar ng iba. Ano ang gagawin mo bilang aktibong Pilipino? A. Sasama sa pang-aasar. B. Tatawa lang. C. Tutulungan at ipagtatanggol ang kaklase. D. Lalayo at mananahimik. Number 3. May programang clean-up drive sa inyong barangay sa araw ng Sabado. Ano ang dapat mong gawin? A. Hindi sumali dahil mainit. B. Manood lang. C. Sumali at tumulong sa paglilinis. D. Umalis ng bahay. Number 4. Bakit mahalagang maging aktibong Pilipino? A. Para maging sikat. B. Para makatulong sa bansa. C. Para umiwas sa gawain. Or letter D. Para maglaro lang. Number 5. Bakit mahalagang sundin ang mga batas ng barangay? A. Para maiwasan ang gulo at mapanatili ang kaayusan. B. Para matakot ang kapitbahay. C. Para may maparusahan. D. Para hindi mag-aral. Number 6. Ano ang ipinapakita ng isang batang sumasali sa clean-up drive? A. Katamaran. B. Kawalan ng pakialam. C. Pagiging aktibong mamamayan. D. Pagiging makasarili. Number 7. Bakit mahalaga ang pagtutulungan ng mga Pilipino? A. Para matapos agad ang gawain at maging maayos ang lugar. B.
para may mapagtsismisan. C. Para makaiwas sa responsibilidad. D. Para makapaglaro. Number 8. Ano ang maaaring mangyari kung walang aktibong mamamayan sa komunidad? A. Mas magiging maayos ang barangay. B. Walang pagbabago sa komunidad. C. Magiging magulo at maraming problema. D. Laging may palaro. Number 9. May nasirang upuan sa silid-aralan. Ano ang maaari mong gawin? A. Sirain palalo. B. I-report ito sa guro. C. Umalis na lang. D. Tawanan ang sitwasyon. Number 10. Ano ang ginagawa ng isang aktibong Pilipino sa paaralan? A. Nang aaway. B. Sumusunod sa mga patakaran. C. Palaging late. D. Hindi nakikinig. Number 11. Siya ang kinikilalang ama ng wikang pambansa. A. Corazon Aquino. B. Ramon Magsaysay. C. Manuel L. Quezon. D. Emilio Aguinaldo. Number 12. Siya ang naging simbolo ng demokrasya matapos ang People Power Revolution. A. Manuel L. Quezon. B. Corazon Aquino. C. Ramon Magsaysay. D. Jose Rizal. Number 13. Siya ay tinaguriang Pangulo ng Masa. A. Ramon Magsaysay. B. Corazon Aquino. C. Manuel L. Quezon. D. Andres Bonifacio. Number 14. Ano ang mahalagang ambag ni Manuel L. Quezon sa bansa? A. Ipinaglaban ang kalayaan laban sa Espanya.
B. Isinulong ang paggamit ng wikang pambansa. C. Nagtatag ng bagong simbahan. D. Nagpatayo ng maraming gusali. Number 15. Bakit mahalaga ang mabuting pamumuno? A. Upang yumaman ang pinuno. B. Upang magkaroon ng kapangyarihan. C. Upang mapaunlad ang bansa at matulungan ang mamamayan. D. Upang makilala sa ibang bansa. Number 16. Bilang aktibong Pilipino, bakit mahalagang makiisa ang mamamayan sa mga programa ng pamahalaan? A. Upang maiwasan ang parusa. B. Upang makatulong sa kaayusan at kaunlaran ng komunidad. C. Upang maging sikat. D. Upang hindi mapansin ng iba. Number 17. Bakit mahalaga na ginagampanan ng mga opisyal ang kanilang tungkulin? A. Upang sumikat sa komunidad. B. Upang mapanatili ang kaayusan at kaunlaran ng bansa. C. Upang magkaroon ng kapangyarihan. D. Upang makilala sa ibang lugar. Number 18. Sino ang nagpapatupad ng mga batas ng bansa upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan? A. Alkalde. B. Mambabatas. C. Pangulo. D. Barangay Kapitan. Number 19. Ano ang maaaring mangyari kung hindi kikilos ang mamamayan bilang aktibong Pilipino? A. Magiging maunlad ang bansa. B. Mawawala ang kaayusan at kaunlaran. C. Mas lalakas ang pamahalaan. D. Mas magiging masaya ang komunidad. Number 20. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng tungkulin ng mamamayan sa pamahalaan? A. Pagboto sa eleksyon. B. Pagsunod sa batas. C. Paglahok sa mga proyekto ng barangay. Or D. Lahat ng nabanggit.
Panuto. Isulat ang tama o mali. Basahin ang mga pangungusap sa bilang 21 hanggang 30.